Hindi naman magbabago. Hindi natin masigurado kung sino talaga uunlad ba o hindi. Pero panawagan ng CBCP sa mga Pinoy, huwag mawalan ng pag-asa dahil may pagkakataon sa 2010 na baguhin ang bansa sa pamamagitan ng pagboto ng tama sa halalan sa Mayo. Sangayon dito si Bishop Daniel Salais, chairman ng Intercessors of the Philippines. Anya, isinaad mismo sa Biblia na sa 2010 magsisimulang bumangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Umabot na raw sa 490 years mula na maging Kristiyanong bansa ang Pilipinas, isang numero na napakahalaga sa Biblia. This year, 2010, is our Jubilee. Hindi lang Jubilee, it's the Jubilee of Jubilees. Because it's 49 times 10, or 70 times 7. 70 is the number of years that God cleanses a nation. Marami ring senyalis na paunlad na ang ekonomiya ng Pilipinas kasabay ng ibang bansa na nalugmok sa resesyon. Karamihan ng mga businessmen, nangungutang na naman para pangkapital, no? Sa listed companies, sa mga listed companies sa Philippine Stock Exchange, ay mas mag-e-expand pa for 2010. So gagastos pa sila. Itong paggastos na to ay definitely makaka-contribute sa pag-unlad ng ekonomiya. Pero babala ni UP Professor Benjamin Diokno, hindi maikakaila ang daming natitirang problemang bubulaga sa gobyerno sa 2010 tulad ng napakalaking budget deficit na iiwan ng Administrasyong Arroyo. Tansya niya maaaring umabot ito sa 300 billion pesos kaya't mapipilitan na namang umutang ang gobyerno sa mga foreign banks. Sa huling datos ng Bangko Sentral, nasa $53 billion na ang utang panlabas ng Pilipinas. May hirapan ding maghanap ang Pinoy ng trabaho dahil nananatiling kabado ang maraming negosyante hanggang matapos ang halalan sa Mayo. Hindi pa tayo babalik doon sa dati dahil unang-una mahina pa talaga ekonomiya. Ang mga businessmen ay hindi naman nag-hire pa hanggang ngayon. Nag-aantay pa rin sila ng signals kung magiging permanent ba itong recovery na ito. Pero paalala ng simbahan kung matibay ang paniniwala ng Pinoy sa Diyos at sa kakayahan nilang baguhin ang bansa, may tatawid nila ang kahit ano pa mang mabigat na problema. Michelle Rosa, Patrol ng Pilipino.